Ay, may nakuha agad ako signal. Oh my God. Continue ko lang yung ginawa ko dito sa SMPS na to, na accidentally ay atin pong nasagi yung pinaka pit transistor dito. Nagdikit siya, kaya nagkaroon ng spark. At kitang-kita naman dito sa aking test probe, no? Ayan, meron siyang spark. Kasi magsusukat dapat ako ng frequency. At yun nga, gawa na sana itong ating power supply. Dumulas at dumikit dito. At tingnan nyo ang nangyari dito sa ating pit transistor. Papakita ko. Pati yung pinaka-terminal niya, ayan. Talagang, ano siya, damage. Pero itong, yung pit transistor na to, buo pa. Yung, ang nasira ay yung sa kabilang side. Papakita ko sa inyo. At meron din ako ditong pit transistor na nakuha para pamalit dito. Kasi itong pit transistor na to ay hindi siya original. Papakita ko po sa inyo dito kung ano yung mga dapat na i-check pagka ganyan yung nangyari. May nakita kayong mga sunog. Double check lang natin tong transistor. Ito yung na may damage yung pin na nasundot natin. Check ko lang kung buo pa. At na-check ko naman na to. Okay. Wala siyang short. Hindi natin magti-trigger. Ayun. Yung buo pa. Ang nasira sa kanya ay yung isa. Ito talagang shorted siya. So, sira na ito. Kaya lang, ang napansin ko, tabi ko muna to. Ang napansin ko kasi ditong aking nakuha, ito po ay original to na pit transistor. Pakita ko sa inyo yung original. Okay, so ito yung original. Ayan. K3683. At ang local naman na nakakabit dyan ay ito. Ayan. Ngayon, meron silang difference pagka tinest natin to. Ito yung original. Gagamitan ko ng analog tester. Okay, so tingnan natin to. Ayan, parehas siya na in channel. Tapos kapag sinundot ko dito at saka binaliktad ko to, wala, hindi siya nagtitrigger. May mapansin kayo dyan, may kunting palo lang siya. Hindi lang masyado pansin. Okay, ulitin ko. Sige. Baliktad. Ayan. So, meron siyang konti. Ito yung trigger natin, oh. So, tapos balik dito. Tapos natin sa kabila. So, wala. Ayan, masyadong, hindi siya masyadong halata. Kailangan ang triggering nito ay mataas yung supply. Ito kasi yung tester ko, naglalabas lang to ng 3.3 volts something. Okay, ulit. Yan, meron siyang konting palo lang talaga. Ayan, kung makikita nyo po, gumagalaw ng konti. Tapos pagpapatay naman natin, ito lang. Tapos balik ulit. Ay, sorry. Okay, wala na. Pag in-channel po, ang triggering nito ay yung supply dapat dito sa gate, yun po ay positive. At itong test rod ko, yung black, ay positive ang nilalabas nito. Kaya ganito dapat yan. Yan. Tapos, yun, ipalo siya konti. Tapos pagpapatay naman, ito. Tapos balik dito, wala na. Unlike dito sa local, okay, sa local, ito yung ating drain. Tapos titrigger natin. Okay. Ayan siya. Sorry. Ito yung sira pala. Asin na natin yan. Ito yung buo. So, sukatan ko muna itong drain at saka source. Okay, balik na rin. Wala. Ngayon, iti-trigger natin yan. Dito ako. Tapos doon. Okay. Pag binaliktad ko, meron. Pagka pinatay ko yan, dito na ulit. Wala na. Mas madali siyang i-trigger yung sa gate nito. Hindi ko lang sure, no? Pero ito kasi yung original talaga. Okay, so proceed tayo. Ngayon, kung ganyan ang
nangyari sa inyong power supply, ganito lang ang gawin niyo po. Check nyo, double check lagi. Ang mga dapat na i-check ho natin dito ay yung pinaka main dito, papasok. Tingnan niyo po kung merong nag-short dyan bago niyo palitan yung part. Double check lagi. Gagamit ako dito ng analog tester kasi ito yung mabilis ako dito mag-diagnose. Okay, nakaset sa times 1 yung aking tester. Ito yung main na dadaan dito yung 20 volts. Testerin nyo po. Kung napansin nyo, pumalo siya, no? Dito pa lang may problema na yan. Kasi dapat hindi siya papalo ng ganyan. Kapag binaliktad natin, wala din dapat. Ito, meron. So, nagkaroon na ako ng idea na yung ating bridge type diode ay nadali. Okay? So, ito yung pinaka output ng bridge type diode. Yung positive negative, andito. Pag tinest nyo, wala siyang shorted. Kahit na dito sa capacitor, ganun din ang ginagawa ko. Isa-isa ko yan. So, wala namang short. Dito kasi dumaan yung supply. Wala namang short. Tapos magkabilang dulo, wala rin. Ngayon, itong bridge type diode, kaya ako nasabing nasira. Kasi nga, pag nagsukat tayo sa AC input, dapat walang palo. Kaya lang pumalo siya, no? So, nag-short po yan. Ito yung shorted line yan. Ito. Ayan. Ito. Tapos dito, minsan, hindi nag-short, pero ito shorted din. At kung mapapansin nyo, grabe inabot nito. Medyo nag-back siya dito ng konti. Tignan natin kung may continuity. Wala kasi tayong fuse na nakakabit nung that time. 13 ampere pa yung nakakabit sa power cord ko na bumigay yung fuse. Kaya yun. Dali. Okay, so sira yung ating bridge type diode. Unang-una, ito dapat yung ating palitan muna. Papalitan natin yung bridge type diode. Actually, meron na akong naka-ready. Ito. Tapos pag kinabit ko, papakita ko sa inyo kung ano yung difference niyan. Sundan nyo lang yung aking troubleshooting. Meron din akong video kung paano mag-check ng bridge type diode. Panoorin nyo lang po yan. Okay, so 400. Kaya pagka nag-repair tayo ng power supply, although hindi naman talaga maiwasan yung mga pangyayari na ganyan, kailangan lang nating mag-doble ingat, no? Kasi gaya niyan, nasira siya, another troubleshooting na naman. Ito medyo mahirap tanggalin to kasi double-sided. Kailangan may maganda kayong pang soldering iron dito. At saka desoldering pump. Ito ay kailangan nating suyurin talaga kasi ito yung pinaka-critical na part, yung primary. Kung saan dito dumadaan yung pinaka-main supply na mataas siya, high voltage. Okay. Na-desolder ko na siya. Tatanggalin ko lang yung pinaka-tornilyo niya doon sa lalim. Ito yung ano. Nakakabit kasi ito sa heatsink. Okay, so yan. Ito yung forma niyan. Ang ipapalit natin ay ito. So, pares lang yung kanyang part number, RS1505M. Tapos, pag tinanggal nyo to kasi yun nga, double-sided, medyo mahirap. Kailangan nyo uga-ugain. Uga-ugain. So, hindi siya gumagalaw yung, dapat gumagalaw yung pin. Habang ginagalaw nyo to, alalay dito sa terminal. Ayan siya. Para lumambot. Tapos, ganoon din dito. Okay. Ayan na. Ambot na sila. Ito dapat ay hindi kayo magkabaliktad pagka nag-install. Kasi meron tong polarity. Tanggal na, no? At okay lang naman. Hindi kayo malito dito kasi meron siyang nakasulat dito. Kagaya nito. Meron siyang plus. Meron siyang plus ito. At saka ito naman yung minus. Negative. Yung AC, ayan. Dalawa sa gitna. Ngayon, papakita ko kung paano i-test. Na kagaya ng sinabi ko, nagkaroon siya ng short. Gamit ako ng analog tester. Ito yung gitna, no? Pag chinek ko to,
Yun, pumalo agad. Pag binaliktad ko, wala. Dito, shorted na. Dito, shorted na rin. Ito yung okay na bridge type diode. Tingnan natin yung gitna. So, okay yung gitna. Kabaliktaran, wala. Dito, wala. Pero pag binaliktad ko, dapat may palo. Pag dito naman, wala. Pag binaliktad ko, dapat may palo. Dito, ganun din. Okay. May palo. At saka dito. Okay yung ating diode. Kung may short man yan, alin man sa kanilang side, dapat dito ay hindi siya papalo. No? Kung may short, papalo talaga siya. Ayan. Walang short. Kung okay yung bridge type, wala. Hindi siya papalo dapat. At ito may nakasulat din dyan na positive at negative. Ayan, install ko na. Ito yung ating bridge type diode. At yung positive dito ay nandito. Dito meron din nakasulat dyan. Ayan yung plus. Tapos yung positive dito. Dito meron din tayong napansin na yung copper niya, no? Ayan. Talagang matindi yung inabot niya. Install ko na. Okay. So, tapos, kakabit natin to. Babalik natin sa kanyang dating pwesto. After nito, na ma-install natin ay mag-check pa tayo. Bago natin ikabit yung may nakaready na akong part dyan. Bago natin ikabit, ay kailangan muna talagang suyurin. Kasi pagka hindi natin sinuyod yan, ako, yung part na ikakabit natin ay siguradong madadali. Masisira ulit. I-solder ko lang itong ating bridge type diode. Okay. Tapos, itong nabakbak na copper, isa-solder ko siya. Ganon din dito sa kabilang side. Para tumibay. Ito, tanggalin ko lang. Ayan yung naabot nyo. Isa-solder ko rin. Para tumibay siya. Okay. Solder ko na at maganda na siya tingnan. Ngayon, double check kung meron pang shorted. Yun lang naman ang ating kailangan check dyan kung may shorted na line. Dito ulit tayo. Okay, pumalo ng konti, okay lang. Okay, dito sa dulo. Okay, capacitor yung ating nasusukat dyan. Alright, so yun na. Wala na yung shorted, no? Ngayon, ang next ay dito tayo sa IC na. Or, pwede rin dito sa mga maliliit na to. At para mabilis yung ating video, ay na-check ko naman yan. Pakita ko lang sa inyo yung mga part na to. Wala naman, hindi naman siya nasunog dito. At ito na-check ko na okay naman yan. Pero dapat ito yung mga i-check ninyo sa paligid niya, no? Ito 4.7 ohms. Ito naman 22K. Ito 0. Ito 22. Ano pa? Ito sa kabilang side ganun din. Wala namang nasunog sa kanya. Pero for sure, kasi ito yung naidikit natin. Pag ganun, ito yung positive. Ito naman yung line ng sa pinaka-source at ito yung gate. Siyempre, merong resistor dyan. Tumawid dito yung ating kuryente. Papunta dito. At pumunta ng IC controller. Kaya sigurado sira itong ating IC controller na yan. Para malaman natin kung sira nga ba, ang titingnan natin dyan ay yung pin number na supply. Okay, so punta natin yung ating diagram ng IC. Kung makikita nyo po, yung IC na yan, meron siyang mga pin assignment. Ang check lang natin dyan yung ground. Ito, pin number 10, at saka yung BCC, na ito yung pinaka-positive line. 10 at saka 12. Kailangan check natin yan. Okay, balik tayo. 10 at saka 12. Ito na yung ating gamit ulit ako ng analog tester. Ay, sorry. Okay, lakihan ko lang. Ayan. Ito yung 1. Ito naman yung 8. Ito yung 9. Ang bilang yan,
1, 2, ito yung pin number 1. At makikita nyo naman dito, mayroong puti na naka-usli. Minsan may tuldok dito yan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ito yung negative. 11, 12. Ito naman yung positive. Kailangan, pag sinukatan natin yan, wala tayong makuhang shorted or leakage, no? So, mag-start ako dito. At saka, ito. Ayun. Kung mapapansin nyo, parang nag-short na siya. So, reverse ko. Ayun. Sira na yung IC. Nadali yung IC natin. Kasi sira talaga siya kasi yun nga, dito sa area na to. Nasundot natin. So, bumalik yung kuryente, punta dito, and then boom. Okay, so ito yung ating papalitan. Yung IC. Papalitan din natin yan. Okay, ready ko lang yung aking hot air. Mag-apply lang ako ng flux. So, nahugot ko na yung IC na sira, ano. Linisin lang natin yan. Tapos mamaya, i-check ulit natin yung line na yan. Kung meron pa siyang shorted. After natin na ma-remove yung IC. Kailangan natin linisin to. Double check na din kung merong mga nasirang micro parts dyan. Surface mounted na resistor. Tapos yung mga diode na yan. Check na din kung yan ba ay okay pa. Linis ulit. Kailangan linisin to para pagkabit ng IC ay maganda. Okay, pagkatapos yan ay aking pupunasan ng lacquer thinner. Lacquer thinner lang ang pamunas natin dyan. Pagkatapos ng lacquer thinner ay atin pong ibabrush para mas malinis siya. Lagyan din natin ng lacquer thinner yung brush. Tapos another tissue pang pinali. Okay. So mukhang malinis naman. Ito yung pin number 1. Ito yung naka-usli na pinaka-guide. Okay. So, tingin ko ay wala namang nasirang mga resistor dito. Anyway, check ko na rin yung diode. Check natin yung diode. Gamit pa rin ako ng analog tester. Yung diode. May palo. Pag binaliktad, wala. Wala. Meron. Okay. Buo yung ating diode. Tapos, yung kanina, ito yung line, no, na may shorted tayo. Yung pin number 10 at saka 12. Ito yun. Check. Oh, wala na yung short niya. Wala na. Sorry. Kita natin para mas maganda. Ito yung pinaka-ground. Ito yung positive. Wala na siya. Rekta rin. Okay, okay lang yan. Yan yung pinaka-reading niya. Pag binaliktad, dapat wala. So, wala na yung ating shorted. Confirm na ang problema ay doon sa IC controller. Tatanggalin ko lang tong part na to kasi medyo hindi na linis na maayos. Ayun. Okay na. And then, i-install natin yung IC. Meron akong IC dito. At ito ay buo. Buo po itong IC na to. Although ito ay hugot-hugot lang. Pero ito ay buo yung IC na to. Ayan. Ito siya. L6599AD. Ang position niyan ay ganyan. Yung backside niya. Lagi yung tandaan, no? Ang pin number 1 ay meron siyang tapyas dito.
Meron namang iba at may tuldok. At saka yung sulat niya, ito L6, hindi naman pwede yung pin-number 1 ay dito. So, ganyan yung pinaka-orientation yan. Ganyan. Tapos, atin na po siyang sa solder. Okay lang kahit hindi siya naka-align ng maayos. Importante dito ay wala dapat magdikit. Yung tinatawag na bridge solder, no? Wala dapat. Ngayon, akin nang isa-solder yan. Unahin ko muna yung kabilang side. Isang pin lang muna. Dito. Para hindi siya galaw ng galaw. Okay, so, ayan na. Tapos doon naman sa kabilang side. Dito. Yan. Tapos idiin nyo lang para mas lapat na lapat siya. Ganon din dito sa kabila. Okay. Mag-a-apply ako dito ng flux para maganda yung pagkalusaw ng ating tingga. Yan. And then, tsaka natin solder. Sorry. Solder tayo. Madumi yung aking soldering tip. Okay. Kailangan maganda yung pagkahinang niya dito. Make it sure na nakahinang siya ng maayos. Ayan. Tapos sa kabilang side naman, yung aking tingga ay yan, napakakapal. Kaya, meron namang nabibili na, alam mo yan, hindi siya ganyan kakapal. Manipis lang. Importante lang naman dito ay hindi siya magdikit. Walang bridge solder na sa pins. So, ayan, ito, double check. Okay, nakahinang naman ha. Tsaka to. And then, pagkatapos niya na atin pong lilinisin. Pupunasan muna, tsaka natin ito brush. Punas. Tapos, brush. Yun. And then, gamit ulit ako ng tissue. Maganda palinis yung lacquer thinner. Talagang tanggal yung mga flux. Then, double check, no? Double check lagi. So far, ay wala namang dikit. Wala siyang dikit. Okay. Okay, so wala siyang bridge solder. Ngayon, balikan natin yung kanina na pin. Double check natin kung may shorted. Ito yung negative. Ito naman yung positive. Ayan. So wala. Wala siyang shorted. Balik ta rin. Okay, may palo. Okay lang yan. Tama yan. So, yun ang next na gagawin natin dyan ay isasaksak natin. And ito, imomonitor natin kung meron siyang signal dito, yung pulse. Tapos, dito ay gagamit na ako ng ating oscilloscope. Ayan. So, clear na yung ating board. Wala naman ng shorted, no? Pwede na tayong magsaksak. Lipat ko lang yung aking soldering iron. Pero bago pala natin gamitan ng oscilloscope ay monitor natin yung supply ng
dito. Dapat merong 16 volts dyan. Saksa ko na. Okay. Then on. Ayan, monitor natin. Nagamit na ako dito ng digital. Set ko lang sa volts. DC volts. At ito yung negative. Ito naman yung positive. Okay. Meron siyang 10.5, 10.6 volts. Kasi gumamit ako ng bulb. Pagka yan ay direkta ko, disable ko yung bulb. Naka-disable na yung bulb. 15 volts. Yan talaga yung volts na tama. Meron kasi ang bulb dito na protection para kung may short man, mag-glow yung bulb. Okay, so ang next na gagawin ko dyan ay sa ano na tayo. Babasahin natin yung signal kung may makuha tayong signal dyan. At gagamit tayo ng oscilloscope mode. Yan yung ating oscilloscope mode. So, dyan yung nadali yung circuit natin. I-ayos ko lang tong oscilloscope natin. Ayan. Okay, so may power na yan. At unahin ko muna dito. Teka lang, double check. Double check. Okay. So, dito ako. Okay, sorry. Nagkaroon na ng pubya, Tapos dito. Yan. Ayan, meron siyang signal. Pansin nyo. 69 Hz. I-auto ko lang. So, ibig sabihin, okay yung IC natin at nakakuha tayo ng signal. Okay, so check natin tong isa. Tapos dito tayo. So, ito, walang signal kasi ito naka-floating ata ito. Meron siyang konti. Pero dapat yung signal niya ay ganun. Anyway, subukan natin. Tingnan natin yung kabila. Okay. Ayun, meron. Ito. Okay, so yan yung signal niya sa kabilang side. Dito, square wave. Ito. Yes, square wave. Tapos yung, ito kasi floating yung part na yan. Ito yung high side, ito naman yung low side. So, okay, yung IC natin, buo, mayroon siyang signal. I-off ko lang. At ito na, ikakabit natin yung pit transistor. Pero bago natin ikabit yung pit transistor, kailangan natin munang i-discharge yung capacitor. Kasi, meron pa siyang natitirang supply dyan. May na-store siyang energy. Kasi yung capacitor ay nag-i-store ng energy. Double check natin. At nasa DC volts tayo. Ito yung capacitor. Okay. Wow, 186, 184. Meron akong pang discharge dito. Pinakita ko na to sa unang video ko. 1 kilo ohms, 7 watts or 5 watts. Pwede rin. Discharge natin dito. Babad nyo lang para mas mapababa natin yung supply. And then, double check ulit. Ayan, 1.2 volts na lang. Okay na yan. Pwede nating ikabit yung pit transistor. At ito yung, ang ikakabit ko dito yung original. Ang installation nito ay ganito. Basta pag may masukat kayong signal na doon sa gate, yun lagi yung titingnan nyo kung meron kayong oscilloscope. Kung nagpa-practice kayo, nag-aaral pa lang, yung gate lagi, gate at saka source. Doon kayo mag-test. Yun yung pinaka-test point. Kailangan may makuha kayong signal na mababa lang yung supply. I mean yung volts. Kasi kung mataas yung volts, masisira yung pinabit yung pit transistor. Yun lagi yung i-monitor nyo. Para hindi kayo masiraan. Minsan kasi pagka alam na natin yung mga physical na sira, tapos hindi natin sinuyod,
pagkabit, doon na pumuputok ulit. Kaya nasasabi natin na naninibak ng part. Kailangan lang nating suyurin para hindi tayo maputukan. Okay, so yan, ikabit ko na. At akin ang isa-solder to. Dito lang solder yan. Tapos, solder din natin dun sa ibabaw para mas maganda. Okay. And then, ito naman. Ayan. Double check mo dun sa kabila kasi minsan napapasobra yung tingga, nag-umapaw. So far okay naman. Check natin sa microscopic camera. Okay, ito. Ayan siya. Tumagos naman yung tingga. So, ayan. Ito. Okay, tapos itong isa. Yan. Kahit alam natin na ito ay wala siyang short, double check pa rin natin bago natin lagyan ng supply. Double check natin kung may short. So, wala. So, ready na yan. I-on ko na. Pero, paganahin ko pa rin yung ating bulb para sure ball tayo. Okay, so on. Umilaw yung bulb ko. Tapos nawala. Ayun. Nag-click yung relay. Click. Yung didinig nyo. Click, click. Okay, off ko muna. Magsusukat tayo ng supply. Kailangan may makuha na tayong supply dyan. Sa secondary. Ito yung dinaanan ng secondary supply. May mga capacitor dyan. Dito tayo magsusukat. Ang gagamitin ko ay analog tester pa rin. Set ko ng 250. On. Naka-on pa rin yung bulb natin. Ayun, meron na. Okay, so patayin ko muna. Gamitan ko ng digital tester. Ito na naman tayo. Okay, so ayan. Gamitan natin ng digital para at least makita yung volts talaga. On. Ayun. 42, 48, 49. 49 volts. Kapag disable ko yung bulb, on muna natin. Lalayo lang ako konti. On. Ayun, nag-click agad yung relay. Check natin yung supply. Ayan, 75.74 volts. So, ibig sabihin, okay na yung ating power supply. Yun lang yung nasira sa kanya. Yung nasira sa kanya ay sa ating pagkakamali ay ito. Yung na accidentally na pagdikit natin tong portion na to. Diode, to, at saka itong IC controller, at saka yung FET transistor. So, ayun guys, sana ay malinaw at nakakuha kayo ng idea dito sa ating ginawang troubleshooting sa SMPS power supply or switching mode power supply. Kung ito po ay inyong nagustuhan, huwag niyo pong kalimutang mag-like, share at subscribe. At doon po sa mga bagong viewers, no? Salamat po sa pagbisita sa ating channel. Paki-subscribe na lang yung ating channel. At doon sa aking mga supporters, thank you so much po and God bless us.